Sa pag-iisip ng mga marka ng kagat sa pintuan, naisip ni Ellison, tila totoo ang lahat. Ngunit walang saysay iyon, sumimangot si Ellison, bakit ang mga pulang dragon kasama ang kanilang malaking egos ay nakikipagtulungan maliban kung may dahilan na mawalan sila ng kontrol. Inisip ni Ellison na dapat mayroong isang bagay na partikular na nakakaakit dito upang maakit ang mga pulang dragon. Naririnig ito, ang mga sundalo ay malinaw na inalog. Si Galtazar ay nag-isip ng ilang sandali, hinampas ang kanyang balbas, pagkatapos ay pinindot ang isang pinjutan sa ilalim ng mesa. Di nagtagal, lumitaw ang isang lihim na pintuan. Mayroon akong isang bagay upang ipakita sa iyo. Sinimulan ni Galtazar na isalaysay ang kasaysayan ng mga dwarfs. Sa katunayan, ang mga dwarfs ay sinalakay ng mga pulang dragon ng maraming beses at iniwasan ang pagkalipol sa bawat oras salamat sa isang sinaunang buto ng dragon, ang kanilang tagapagtanggol. Ang marangal at sinaunang dragon colored. Nang makita ni Ellison ang dragon bone, nagulat din siya. Sa paghuhusga sa laki nito, ang dragon na ito ay hindi bababa sa 5,000 taong gulang. Bago umalis, ipinagkatiwala ni Collard ang kakanyahan nito sa mga dwarfs. Itinago ni Collard ang kakanyahan nito sa hindi kapani-paniwalang ligtas na kuweba na ito sapagkat may potensyal itong manganak ng isang bagong Dragon Lord, isang Panginoon na maaaring gumawa ng lahat ng dragon kind na isumite. Kung ang mga dragon na ito ay nagkakaisa sa ilalim ng isang commander at kumilos ng magkasama, walang kaharian o makapangyarihang mandirigma ang maaaring huminto sa kanila, maaari nitong sirain ang buong mundo, paliwanag ni Galtazar. Naramdaman ni Rory na hindi kapani-paniwalang pamilyar sa kakanyahan na ito sapagkat nakakita siya ng isang bagay na katulad ng isang bata sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay nakakulong ng mga matatanda ng dragon, at sa oras na iyon ay hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa tuwing naaalala niya ang mga bagay na ito, hindi maiwasang maiyak ni Rurin. Nakakakita siya ng labis na pagkabalisa, humakbang si Ellison upang aliwin siya, marahang sinasabi, hindi ko hahayaan na may masaktan ka. Nalulungkot si Galtazar para dito, tahimik na nagsasabi, paumanhin na nagdala ako ng ilang masamang alaala. Ang kakanyahan na ito ay madalas na dumating sa kalungkutan at sakit. Minsan sinubukan ni Collard na sirain ito, ngunit hindi matagumpay. Noon lang, sinabi ni Ellison kay Galtazar, plano kong magtayo ng isang pugad sa lungsod ng Drake, at inaasahan kong sasali kami ng mga dwarfs upang magtatag ng isang bagong nayo ng dwarf. Ang pakikinig sa Galtazar na ito iyon ay maaaring kapanganakan ng isang Dragon King, hindi ako interesado dito. Ang lugar na ito ay natuklasan ng iba pang mga dragon, at maaari silang atake sa anumang sandali, mahinahon na sabi ni Ellison. Tumingin si Galtazar sa buto ng dragon, at nakikita ni Ellison ang kaguluhan sa kanyang puso. Alam kung gaano kahalaga ang bahay sa mga dwarfs. Nagpasya si Ellison na huwag pilitin ang mga dwarfs na sundin siya at iniwan ang desisyon kay Galtazar. Pagkatapos, lumingon si Ellison kay Rurin, na nagtatanong ng may pag-aalala, masarap ka na ba ngayon? Pinahid ni Rurin ang mga luha mula sa kanyang mga mata, nagtanong, aalisin lang ba natin ang kakanyahan na kristal na walang pag-iingat? Tiniyak siya ni Ellison ng isang ngiti, huwag kang mag-alala. Nagsumite na ako ng maraming malakas na proteksyon na mga spells. Sa sandaling ito, malalim na naisip ni Galtazar, hindi sigurado kung ano ang pagpipilian na gagawin. Sa katunayan, ang lugar na ito ay gaganapin ng maraming mga alaala. Noon lang, ang mga sundalo ay nagdala ng maraming mainit na sausage, isang bagong paningin para sa Galtazar. Ipinaliwanag ng mga sundalo, ito ay naiwan ng tao na iyon. Kinakain na ng iba. Sinabi ko sa kanila na maghintay ngunit hindi nila ito pipigilan. Nang makita ang mga dwarfs na nalubog sa kagalakan ng pagkain, nahihiya si Galtazar, dahil matagal na mula nang makita niya silang tumatawa ng malaya. Nagtataka siya sa kanyang sarili, mali ba talaga ako? Ito ay nagpapaalala kay Galtazar nang sinabi ni Collard nang umalis siya. Sa oras na iyon, tinanong ni Collard si Galtazar, paano mo nalaman ang masikip na puwang na ito? Hindi naintindihan ni Galtazar ang kahulugan ni Collard sa oras at sumagot, Sir Collard, ang lugar na ito ay maaaring napakaliit para sa iyo, ngunit para sa amin ang malawak na sapat. Naririnig ito, ngumiti si Collard, nagtataka ako kung paano mo pinamamahalaang mabuhay. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang kakanyahan, same time na ibigay ito kay Galtazar.
Sinabi ni Collard kay Galtazar, ngunit kung wala na ako rito isang araw, ikaw ang magiging target ng lahat ng mga dragon. Kaya, kapag namatay ako, mangyaring kunin ang mga dwarfs at iwanan ang lugar na ito. Sa oras na ito, hindi naintindihan ni Galtazar kung ano ang ibig sabihin ni Collard, na nagtanong, kami ba ay talikuran ka at ang aming tinubo ang bayan? Collard ay kumalas sa kanyang kamay at tumawa, na nagpapahiwatig na huwag mag-alala. Sa gayon, magiging isang tumpok lamang ako ng mga buto. Huwag sabihin ang mga ganitong bagay. Kinakabahan si Galtazar. Pagkatapos ay naging seryoso si Collard. Makinig, kung walang buhay na naaalala sa akin at ang lugar na ito, lahat ito ay walang kahulugan. Ang mga patay ay hindi dapat pigilan ng buhay. Ang aking pag-iral ay hindi inilaan upang ipadala ang mga dwarf sa kanilang pagkamatay. Hindi maintindihan ni Galtazar ang kahulugan ng mga salita ni Collard, hindi mo ba alam kung gaano mo kami tinutulungan? Nang makita ang mga ngiti ng mga dwarfs na muling lumitaw, sa wakas ay naintindihan ni Galtazar ang mensahe na nais iparating ni Collard habang siya ay umalis. Labis siyang nakaramdam ng paghingi ng tawad, ito ay ang kanyang katigasan ng ulo na naging sanhi ng labis na pagdurusa sa lahat. Tulad ng pag-alis ni Ellison at Rurin, isang tinig ang huminto sa kanila sa kanilang mga trap. Tumalikod si Ellison upang makita na ang mga dwarfs ay ganap na armado, handa na sundan siya upang magtayo ng isang bagong dragon lair. Susundan ka namin, mangyaring tanggapin kami. Ang eksena ay lumilipat habang ang mga dwarfs ay dumating sa cave. Rurin ay naghukay, na nalutas ang problema ng pagtatayo ng pugad ng dragon. Hindi inaasahan ni Ellison na magsimulang magtrabaho kaagad ang mga dwarfs. Ngumiti si Galtazar sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala, kahit na nahaharap kami sa maraming paghihirap, ang mga dwarfs ay malakas at may kakayahang. Pagkatapos, bulong ni Galtazar kay Ellison, iyon ay, lahat ay nagnanasa sa mga sausage. Ellison smiled, indicating he would take care of the food. Pagkatapos, same time na tinanggal ni Galtazar ang kakanyahan na suot niya sa kanyang kamay, handa na para sa isang bagong simula. Sa panunood ng mga abalang dwarfs, nadama rin si Rurin. Gayunpaman, ang tanging natitirang isyu ay ang kakanyahan ng kristal. Nakikita ito, tumahimik si Ellison at tinanong, gusto mo bang sumipsep? Si Rurin, sa pagkabigla, ay sumigaw, huwag magbiro tungkol dito. Pagkatapos ay sinuntok niya si Ellison. Pagkatapos ay panatilihin ko itong ligtas para sa ngayon. Ang kapanganakan ng isa pang Dragon Lord ay ganap na hindi pinapayagan. Sumang-ayon si Ellison sa pananaw ni Rurin at binanggit na mayroon pa rin silang isang mahalagang bagay upang mahawakan. Samantala, si Serena ay nakapapawi pa rin sa kanyang nasugatan na binti, hindi inaasahan na hindi mapalad. Noon lang, narinig niya ang mga ingay mula sa malayo at sinabi, sino ito? Ikaw ba, Gjord? Nawala. Wala akong naiwan upang sabihin sa iyo. Ngunit nang makita niya kung sino ito, hindi siya maaaring umupo pa rin ang trono niya. Ito ay naging sina Ellison at Rurin ay dumating lamang upang magtipon ng ilang impormasyon, ngunit ngayon ay nadama na hindi ito kinakailangan. Tinanong niya, sinabi mo na hindi ka na nakatanggap ng mga regalo, ngunit bakit ang iyong pugad na puno ng mga mekantab na bagay? Serena, nabigo, ay hindi inaasahan na makatagpo ang dalawang mabisang figure na ito. Sinabi ko na sa iyo ang lahat kanina. Lumayo ka. Bakit palagi ako? Sino si Gjord? Inatake mo ba ang minahan ng mga dwarfs kasama si Gjord? Pinaghihinalaang ni Ellison na maaaring siya ang nag-atake sa mga dwarfs, ngunit awkward na ipinahayag ni Serena ang katotohanan. Ito ay naging ang dating kasintahan ni Serena ay madalas na dumating dito upang makita siya, at siya ay nagkamali sa kanya para sa ibang tao, na humahantong sa naunang hindi pagkakaunawaan. Natigilan si Ellison at nagbuntong hininga, mukhang nagkakamali ako. Sinabi ni Serena na siya ay nag-ayos lamang dito sa kalahating taon at hindi pa nakatagpo ng isang pangkat ng mga dragon. Si Rurin ay nanatiling may pag-aalinlangan at tinanong, kung gayon ano ang mga gintong barya na ito sa lupa. Si Serena ay pumihit sa kanyang mga labi at sinampal ang kanyang mga daliri, at ang mga barya sa lupa ay agad na nawala. Kaya lahat ng ito ay mga ilusyon. Tanong ni Rurin. Tumulo si Serena, kung hindi ka pa rin masaya, ilayo mo lang ang lahat dito. Bumalik ang dalawa sa restaurant ngunit walang nakuha mula sa pag-atake sa mga dwarfs.
Tila wala itong kinalaman kay Serena, ngunit sa kabutihang palad si Ellison ay mayroon pa ring kakanyahan na si Crystal, na tila may koneksyon sa mga plano ng dragon. Noon lang, biglang tumunog ang doorbell, at pumasok sina Mr. Ment at Elena. Napansin ni Ellison na ang tubo ni Mr. Ment ay nawawala at nagtanong tungkol dito. Tumango si Mr. Ment, nagpapasalamat kay Elena sa tulong niya, na pinayagan siyang mapupuksa ang tubo. Hindi ako nagawa. Ang kanyang kalooban ay mas kahanga-hanga, na nagresulta sa kanyang mabilis na paggaling. Ito ay dahil pinagkakatiwalaan kanya, tulad ng iba sa amin. Nakikinig lang si Rurin sa gilid. Pagkatapos, tinanong ni Ellison ang tungkol sa sitwasyon sa klinika ni Elena, kung ito ay tulad ng dati. Masayang iniulat ni Elena na sa tulong ni Nellen at ilang mga Manero, ang klinika ay tumatakbo ng maayos, at wala nang ahas na mag-feign na sakit. Alam ni Ellison na dapat itong kasangkot sa pakikilahok ni Ginang Rain. Habang pinag-uusapan nila, ang biglaang itsura ng isang dwarf na nagulat na si Elena, na hindi inaasahan na makakita ng isang dwarf dito. Si Ellison ay hindi nagsasalita at naisip sa kanyang sarili, nakatayo na ba sila? Kaagad pagkatapos, ang pangunahing pintuan ng restaurant ay itinulak muli, Wubabelly. Sigaw ni Mr. Noel, pagkatapos ay lumakad, ngumiti at nagsasabing, hindi ko inaasahan na ang lahat ay narito, mukhang abala muli ang restaurant. Ang mga paboritong pinggan ng lahat ay mabilis na nagsilbi. Ang kabute ng pizza na hinihintay ni Mr. Ment ay sa wakas ay nasa mesa, at habang natikman niya ang isang piraso, sinabi niya, dapat kong simulan ang pag-aaral na gumawa ng isa mula sa Miltane. Nang marinig ito, namula si Miltane, habang ang iba ay nasisiyahan sa kanilang pagkain, at gusto pa rin ng mga dwarfs na kumain ng pagkain habang umiinom ng beer. Matapos ang isang abalang araw, sa wakas ay makapagpahinga si Ellison, ngunit isang tao lamang ang tumayo sa labas ng bintana, nag-aalangan na pumasok Dairan. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Tulad ng tahimik na umalis si Dairan, biglang nagbukas ang pintuan ng restaurant. Naramdaman na ni Ellison ang kanyang presensya. Dairan, bakit hindi pumasok at tamasahin ang pagkain sa lahat? Nakikita si Ellison, kinakabahan siyang nagtanong kung maaari rin siyang gumawa ng dessert. Mga dessert, alam ko kung paano gawin ang mga ito. Nag-atubiling sandali si Dairan at pagkatapos ay lumuhad ng direkta sa harap ni Ellison. Hiniling niya ang tulong ni Ellison na gumawa ng ilang mga dessert upang mapangiti ang kanyang ina. Labis siyang nag-aalala na ang kanyang ina ay maaaring magkasakit, kaya inaasahan niyang makakatulong si Ellison na gumawa ng isang espesyal na dessert. Pagkatapos lamang, sa kusina ng Great Castle, nagulat si Ellison na makita ang kusina na napakalaki at nilagyan ng maraming hindi inaasahang sangkap. Di nagtagal, natagpuan niya ang mga sangkap na kailangan niya at inihanda ang dessert. Gayunpaman, kapag ang pagkain ay pinaglingkuran sa harap ni Ginang Verna, hindi niya ito hinawakan at ibinalik ito. Ito ay nagulat na Ellison, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang karera sa pagluluto na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Mabilis niyang naintindihan ang dahilan, ang tiyan ay isang organ na apektado ng emosyon. Kapag ang isang tao ay nasa masamang kalagayan, malamang na hindi niya masisiyahan ang anumang pagkain. Sa gayon, si Ginang Verna ay dapat nagulo ng malubhang alalahanin. Kinumpirma din ito ni Dairan, naalala na ang kanyang ina ay pinaka-nagmamahal sa mga dessert. Noong bata pa si Dairan, si Verna ay isang mahigpit na ina. Dahil siya ay dumating sa Great Castle, hindi nakita ni Dairan ang kanyang ngiti sa loob ng maraming taon. Nakakakita ito, ang kanyang ama na si Raiden Garrick ay nalulungkot din. Sa agahan isang oras, natuklasan nila ang paboritong pagkain ni Ginang Verna. Dahil ang Drake ay nasa ilalim ng konstruksyon sa oras na iyon, hindi gumugol ng maraming oras si Raiden kay Verna. Alam niya na si Verna ay nasa ilalim din ng maraming stress, kaya mahigpit siya kay Dairan. Ngunit nais lamang ni Raiden na maging mas masaya si Verna. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, hindi kailanman ipinagtapat ni Verna ang kanyang damdamin kay Raiden, at hindi niya alam kung anong pagkain ang gusto niya. Hindi nagsalita si Verna. Noon lang, napansin ni Raiden ang kanyang walang laman na plato. At sinabi na ito ang unang pagkakataon na natapos na ni Verna ang lahat ng kanyang pagkain, kaya naisip niya na gusto niya ang mga matatamis.
Iyon ay kung paano nalaman ni Dairan na gusto ng kanyang ina ang mga dessert.